Dear Papa Van, itago niyo lang ako sa pangalang Erico. Bata pa lang ako ay may gender dysphoria na ako o yung tinatawag na gender confusion. May mga bagay akong gustong gawin kaso pinagbabawalan ako ng aking ama dahil hindi raw ito gawain ng lalaki. Gusto kong gayahin ang mga ate kong nagsusuot ng blouse at palda kaso hindi raw pwede. Pakiramdam ko tuloy, iba ako. Hindi ako masaya sa pagkatao ko. Naguguluhan ako kung bakla ba ako, silahis o kung ano man ang pwedeng itawag sa akin. Gusto kong ilabas ang tunay na ako kaso hindi ko magawa kasi siguradong hindi ito magugustuhan ng tatay ko. Malilintikan ako o baka magulpi pa. Iba kasi siya pag magalit lalo na kapag nakainom. Kung anong mahawakan ay talagang ipapalo sa'yo. Alam ko yun kasi ako mismo ay nakaranas na. Nangyari ito nang minsang mawala yung alaga niyang Texas. Pinulutan ata ng kapitbahay. Nag-iisa yun kaya galit na galit si tatay. Pinaisa-isa ni tatay ang lahat ng aming kapitbahay. Baka raw nahalo ito sa mga manok nila. Kaso wala akong mahanap. Sa galit niya ay kinuha niya yung kawayan na pinaglalak namin sa bintana. Balunek ang tawag sa Ilocano. Yun kasi yung usual na pinaglalak namin sa mga bintana kapag kawayan ng bahay. Lasing siya noon kaya sa akin niya naibuntong ang kanyang galit. Hinampas niya ito sa bandang puwetan ko. Solid ang tama nito kaya ramdam mo yung hapdi. Huwag mo na lang subukang umiyak kasi lalo ka lang papaluin. Pati ang mga kapatid kong babae ay hindi nakaligtas sa ganong ugali ng tatay namin. Ito na ang naging paraan niya ng pagdidisiplina. Tatlo kaming magkakapatid at ako ang bunso. Nag-iisang lalaki pa. Si Ate Arian ang panganay at si Elanie naman ang pangalawa. Mahirap lang kami. Sa construction lang nagtatrabaho si tatay. Sa paggawaan ng hollow blocks. Siya lang din sa mga magkakapatid ang walang natapos. Bulakbol daw kasi si tatay nung araw. Lagi raw itong napapagulo at walang kaseryosohan sa pag-aaral kaya pinatigil na lang. 5 silang magkakapatid at siya ang pangatlo. Nasa abroad na yung 2 nauna sa kanya. Samantalang yung mga nakababatang kapatid niya ay sa government nagtatrabaho. Kami lang ang walang-wala. Lahat sila, konkreto ang bahay. Kami, pinagtagpi-tagpi lang, nakawayan at yero ang bahay namin. Sa Lalo, Cagayan kami nakatira, Papa Van. Mahirap lang din ang pamilya ni nanay. Halos lahat sila ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Siya ang kinuhang labandera ng mga kapatid ni tatay at mga iba pang mga kapitbahay namin. Sa hirap ng buhay ay high school lang ang natapos namin. Si Ate Arian, namasukan sa may sentro, doon na rin niya nakilala ang kanyang napangasawa na si Randy. Si Ate Elanie naman ang naging katuwang ni nanay sa paglalaba. Siya rin ang pinakamasipag sa amin. Mabilis siyang utusan at wala kang maririnig na reklamo galing sa kanya. Ako? Minsan kapag walang pasok sa school ay isinasama ako ni tatay sa kanyang trabaho. Para matuto daw ako. Kasi balang araw ay doon lang din naman daw ang bagsak ko. Labag yun sa kalooban ko, Papa Van. Hindi sa mabigat itong trabaho. Hindi kasi yun ang gusto ko. Hindi yun ang bagay para sa akin. Ang bagay ko ay sa salon dapat magtrabaho. Noong first year high school na ako ay doon ko na nakumpirmang bakla nga ako. Hindi na ako naguguluhan at alam ko ng sarili ko na pusong babae ako.
Kaya lang hindi ko pwedeng ipagsabi lalo na sa pamilya ko dahil paniguradong malalagot ako kapag nalaman ito ni tatay. Sinarili ko lang ang tunay kong pagkatao. Pati sa tropa kong si Willie. Baka kasi layuan niya ako kapag nalaman niyang bakla ako. Magkaklase kami simula grade 1 hanggang sa naging malapit na kami sa isa't isa. May mga iba pa kaming tropa na sina Dexter at Raul pero kami ni Willie ang pinaka-close. Sa iisang barangay lang kami pero magkakaiba ng purok. Kaya pala napapakagat labi ako kapag napapasulyap ako kay Willie, lalo na kapag wala siyang pang-itaas. Noon pa may ramdam ko ng bakla ako. Madalas kaming maligo noon sa bukid, sa may patubigan ng hubot-hubad. Kakaibang sensasyon ang nararamdaman ko sa katawan kapag natititigan siya, lalo na kapag dumidikit ang katawan niya sa katawan ko. Para akong nakukuryente. Habang nagbibinatay, hindi maiwasang maglaro ni Willie sa isipan ko. Palihim na akong nagugwapuhan sa kanya. Hindi siya ang pinakagwapo sa tropa pero sa kanya ako humahanga. Iba yung dating niya sa akin. At di nga nagtagal ay nahulog na ako ng tuluyan sa kaibigan kong si Willie. Mahirap ang magkagusto sa best friend, lalo na sa part ko dahil pareho kaming lalaki. Siguradong masisira ang pagkakaibigan namin kapag nalaman niya ito kaya sinikap kong itago ang tunay kong nararamdaman kahit sobrang hirap. Alam mo yung pigil na pigil ka? Marami kasing beses na nakikita ko ang alaga ni Willie. Hindi lang siya kundi pati sina Dexter at Raul. Madalas kasi kaming tumambay sa may kamalig nila Raul. May space doon na tambayan namin at doon nagaganap ang mga kalokohan namin. Isa na dyan yung paborito ko. Yung pahabaan at palakihan ng kargada. Palihim nga akong tuwang-tuwa kasi parang buffet. Tiba-tiba kumbaga. Si Willie ang pinakabiniyayaan. Sunod kami ni Dexter dahil mukhang magkasinlaki lang at si Raul ang panghuli. Sa mga ganong pagkakataon ay parang gusto ko nang bumigay. Parang gusto ko ngang hawakan yung kay Willie kaso hindi pwede. Kailangan kong panindigan ang pagkalalaki ko para makasama ko pa rin sila. May basketball court din kami malapit kina Raul. Half court lang. Doon kami madalas maglaro kapag walang pasok. Nagpapalusot na lang ako kay tatay na may group project kami para payagan niya ako. Kapag hindi kasi ako nagpalusot ay isasama niya ako sa trabaho. Kami ni Raul ang laging magkakampi. Sina Willie at Dexter naman ang kalaban namin. 2 on 2. Gustong gusto kong kalaban si Willie dahil kapag ako ang bantay niya ay pasimple ko siyang natsatsansingan. Nakakatawa man pero yun ang totoo. Lalo na kapag wala kaming damit habang naglalaro. Yung walang pang-itaas. Ang sarap lang haplusin ang muscles niya na hindi niya namamalayan. Ang buong akala niya binabantayan ko lang siya ng maayos para hindi ma-shoot yung bola. Ang totoo ay sinasadya ko talaga para lang maisahan siya. May nakababatang kapatid si Willie. Siya si Wena. 2 taon ang tanda namin sa kanya. Pakiramdam ko may gusto siya sa akin. Madalas kasi siyang nagpapapansin kapag nasa bahay nila kami. Lagi rin siyang nakangiti kapag nakikipag-usap siya sa akin. Ilang beses ko rin siyang nahuling nakatitig. May pagkatsabi ito pero bagay naman niya. Singkit ang mga mata nito at maputi pa. Pero sorry na lang siya kasi hindi siya ang type ko. Kundi ang kuya niya. Habang nagbibinata pa Van ay lalong lumalaki ang hangarin kong ilabas ang tunay na ako. Parang gusto ko nang magladlad kaso natatakot naman ako sa pwedeng mangyari. Panigurado kasing hindi matatanggap ni tatay. Nag-iisang lalaki na nga, bakla pa.
Di ba? Siguradong magugulpi ako at baka itakwil pa. Higit sa lahat, takot akong iwasan ako ng mga kaibigan ko, lalo na si Willie. Sinusubukan ko namang magpakalalaki kaso nangingibabaw talaga ang pagkabakla ko. Wala akong choice kundi itago ang nararamdaman ko. Kapag mag-isa ako sa bahay ay palihim kong sinusuot ang bra at mga bestida ni ate. Pati na rin ang kanyang mga lipstick. Alam mo yung pakiramdam na parang ang ganda-ganda ko. Ganon ang tingin ko sa sarili sa mga oras na suot ko mga yun kapag nasa harap ako ng salamin. Siguro kung babae lang ako, ang ganda-ganda ko. At malamang magkakagusto rin sa akin si Willie. Ang unfair talaga ng buhay. Ba't pa kasi nagkatawang lalaki ako kung babae lang din naman ang puso ko? Sana sinagad na lang ni Lord. Sana ginawa na lang akong totoong babae. Sa pagdaan ng mga araw kahit papano ay naitatago ko naman ang pagkabakla ko. Minsan sinasama pa rin ako ni tatay sa pinagtatrabahuan niya. Kahit papano nun ay nasanay na ako. Kayang-kaya ng powers kong gumawa ng hollow blocks. Ang nakakainis lang, Papa Van, ay nung third year high school na kami ni Willie. Nagkakagusto na kasi ito sa babae at may natitipuan na siya para ligawan. Siya si Fremalin. Third year high school din pero sa ibang section nga lang. Maganda si Fremalin. Morena ito at may katangkaran. Kahit sinong lalaki ay magkakagusto sa kanya. Aminadong nagsiselos ako. Lalo na kapag nagkukwento si Willie tungkol sa kanya. Yung tipong sinishare niya sa akin na gusto niya itong maging girlfriend. Na ang ganda-ganda nito at ang sexy pa. Ang sakit lang kasi may ibang gusto na ang lalaking palihim mong minamahal. Minsan nga dinidiscourage ko siya. Pasimple kong sinisiraan si Fremalin. Sinasabi ko na baka hindi siya type kasi masyado siyang maganda para sa kanya. O baka may boyfriend ito kasi lagi kong nakikita na may umaaligid na lalaki sa kanya. Sinabi ko pang minsan ko na itong nakita na nakaangkas sa motor at pogi yung kasama. Kaso wala rin nangyari. Talagang tamado ang kaibigan ko at pinurmahan nga niya. Ang masaklap, sa akin pa talaga nagpatulong. Taga-abot ng love letter at sa akin pa niya pinakuha yung cellphone number nito. Dahil malakas siya sa akin at ayaw ko namang magtampo siya ay binigay ko nga yung love letter. Pero bago ko ito inabot kay Fremalin ay palihim ko muna itong binasa. Dear Frema, alam mo, palihim kitang pinagmamasdan mula sa malayo. Gusto kitang lapitan at kausapin kaso hindi ko magawa dahil sa kabang nararamdaman ko. Sa bawat ngiti at pagtawa na nakikita ko sa mukha mo, hinihiling ko na sana ang dahilan ay ako. Kasi naman sa dami ng tumatakbo sa isipan ko, ikaw lang ang nakarating sa puso ko. Frema, gusto kita. Pwede ba kitang makasamang lumakbay sa mundo ng pag-ibig at ligaya? Nagmamahal, Willie. Pagkabasa ko nito ay kirot sa puso ang naramdaman ko. Nakakainggit lang kasi ang sweet niya. Kung para sa akin lang yon, siguro nagtatatalon na ako sa sobrang tuwa. Nagligawan nga sina Willie at Fremalin. Nasaksihan ko kung paano niya ito diniskartehan. Nakakaselos pero ganun talaga. Sinikap ko na lang na hindi pa halata kahit sa loob-looban ko ay ang sakit-sakit na. Tumagal ng halos 5 buwan ang panliligaw ni Willie. Naging sila nung 4th year high school na kami. Talagang na-inlove ang kaibigan ko. Sobrang saya niya kapag nagkukwento ito tungkol sa kanila ng girlfriend niya. Ikaw tol, kailan mo balak manligaw?
Fourth year na tayo oh. Dapat may girlfriend ka na rin para lahat tayo may jowa. Saad ni Willie nang minsang nagkukwentuhan kami. Ako na lang kasi yung walang jowa sa amin. Sina Dexter at Raul, meron na rin. Ha? Wala. May jowa na yung gusto ko, tol. Naunahan ako. Sagot ko. Oh? Sino, tol? Sinong jowa? Usisa niya. Basta malalaman mo rin, tol. Ang OA naman ito. Para malaman lang eh. Ako nga, ever since nagkagusto ako kay Fremalin, alam mo. Tapos, ikaw pasikre-sikreto ka pa. Pagtatampo niya. Basta malalaman mo rin, tol. Huwag mong sabihing bakla kaya hindi mo masabi-sabi. Nagulat ako sa saad niya ngayon. Akala ko pa nga ako yung sinasabihan niyang bakla. Mali lang pala ako ng dinig. Ha? Hindi ah. Hindi ako bakla, tol. Tarantang sambit ko. Sus, defensive ka, tol. Natatawang sambit niya sabay bawi rin. Ang sabi ko, tol, baka bakla naman yung crush mo kaya di mo masabi-sabi. Saad pa niya. Gago, hindi no? Si Pamela, liligawan ko sana kaso may BF na pala. Palusot ko na lang para hindi na niya ako kulitin. Sakto rin kasing kilala niya si Pamela kaya siguradong mapapaniwala ko siya. Mabuti na lang may boyfriend. Kantyaw niya. Bakit naman, tol? Unot noong saad ko. Kasi siguradong mababasted ka lang. Hindi yung tipo mo yung magugustuhan nun. Saad niya sabay tawa ng malakas. Sa sinabi niya ay napamura na lang ako. Pero sa isip ko lang, kung alam mo lang sana na ikaw ang gusto ko, gago. Sa paglipas ng mga araw ay sinubukan kong iwaglit ang nararamdaman ko para sa kaibigan ko. Sinubukan ko pa ngang magpakalalaki. Nanood ako ng Bold para lang magka-interes sana sa babae kaso yung armas naman ng lalaki yung tinititigan ng mga mata ko at lalo lang nabuhay yung hangarin ko para sa kaibigan ko, Papa Van. Hindi ko maintindihan ang sarili ko nung mga panahong yun. Ako lang kasi yung bakla na sa isang lalaki lang nagkakagusto. Hindi ko magawang tumingin sa iba. Kahit yung mas gwapo pa kay Willie. Ewan ko ba? Sa kanya lang ako tinamaan ng todo. Taong 2013 nang graduate kami ng high school. Yun din ang taon kung kailan nakagawa ko ng isang bagay na makapagpabago ng buhay ko. Nang samahan naming magbabarkada. May konting salo-salo noon sa bahay nila Raul. Siyempre may inuman. Hindi alam ni tatay na nagkikipag-inuman na ako kaya hindi na ako umuwi kinagabihan. Hindi na rin umuwi si Willie para raw may kasama akong matulog sa may kamalig nila Raul. Si Dexter lang ang umuwi. Malilintikan daw kasi siya sa mama niya kapag hindi siya umuwi. Palihim akong natuwa nung mga sandaling yun kasi sa wakas ay makakasama kong matulog si Willie. Hindi lang kasama kundi makakatabi pa. Yun ang unang beses na magtatabi kaming matulog. Nung matapos kaming mag-inuman at kami na lang ni Willie ang nasa kamalig ay hindi na ako mapakali, Papa Van. Kinakabahan ako nang hindi ko alam ang dahilan. Nag-uusap pa sina Willie at ng kanyang girlfriend sa cellphone ng mga sandaling yun. Ako, kunwaring natutulog na pero iba na ang naglalaro sa isipan ko. Sinisikap kong antukin ng mga oras na yun kaso hirap akong bisitahin ng antok. Pasado alas 12 na ng gabi nung matapos silang mag-usap. Ilang minuto ang lumipas ay naramdaman kong tulog na si Willie. Dahan-dahan kong binuksan ang mga mata ko at pasimple siyang nilingon. Tulog na nga siya noong mga sandaling yun. Lasing kaya agad nakatulog. Doon ako nagkaroon ng pagkakataon para malayang mapagmasdan ang kaibigan ko, Papa Van. Bukas ang bintana ng kamalig at doon pumasok ang liwanag na dulot ng buwan. Full moon noon kaya maliwanag sa labas. Ang gwapo ng kaibigan ko. Ang sarap niyang pagmasdan. Lalo na yung labi niyang mapupula na napapalibutan ng
bigote at balbas. Dagdag mo pa yung maumbok na nakatago sa kanyang pang-ibaba. Bagya pa akong nagulat nung bigla itong gumalaw. Bigla atang tumayo yung alaga niya. Ilang sandali pa napabulong ito ng I love you babe. Promise, hindi kita bubuntisin. Bagya pa akong natawa kasi nananaginip ang kaibigan ko. Siguro napapanaginipan niya na may nangyayari sa kanila ng girlfriend niya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nung mga sandaling yon. Aminado ako na nag-iisip ako ng hindi maganda nung mga oras na yon. Gusto ko siyang hagkan, gusto ko siyang angkinin. Hindi ako mapakali hanggang sa bigla niya akong yakapin at lumabas sa bibig niya ang mga katagang please babe na para bang nagmamakaawa sa kanyang panaginip. Sa pagkakayakap niya sa akin ay lumapit ang mukha ko sa kanyang mukha. Konting-konti na lang magdadampi na ang mga labi namin. At yun na nga ang nangyari. Hindi ko napigilan ang sarili ko, Papa Van. Dahil sa nasa wisyo ng alak, ay nagawa ko siyang hagkan. Lips to lips yon. Nung una, dahan-dahan lang hanggang sumasabay na siya sa halik ko. Ilang sandali pa isang maalab na halikan ang nangyayari sa pagitan namin. Wala siyang kamalay-malay dahil sa kalasingan. Hanggang sa hindi na talaga ako nakapag-isip ng tama. Kusa na rin kasing gumalaw yung mga kamay ko at nilaro ang kanyang alaga. Ginaya ko yung napanood ko online. Kakaibang ligaya ang nararamdaman ko nung mga sandaling yun. Kaso ilang minuto lang yung ligayang yun dahil bigla siyang napabalikwas nung tinatrabaho ko na siya sa ibaba. Nanlaki ang mga mata niya at nagulat sa kanyang nakita. Ano to tol? Galit na saad niya nung mapagtanto ang lahat. Tol, sorry. Magpapaliwanag ako. Tarantang sambit ko. Gago? Tarantado ka tol. Ba't mo nagawa yun? Galit pa ring saad niya. Tol, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Kaya ko lang nagawa yun kasi mahal kita. Nanginginig na sambit ko. Anong kalokohan yan? Pinagkatiwalaan kita, kaibigan kita, best friend. Tapos ganito gagawin mo sa akin? Bababuyin mo ako? Bakla ka pala? All this time pinagloloko mo lang kami? Naninigaw na saad niya. Bakit kapag nalaman niyo bang bakla ako, kakaibiganin niyo pa rin ba ako? Di ba hindi? Kaya ko lang naman tinago ang tunay na ako kasi ayaw kong lumayo kayo sa akin. Isa pa, kilala mo naman ang tatay ko. Hindi niya matatanggap na bakla ako. Maluhaluhan ang sambit ko. Sa tingin mo, sa nagawa mo ngayon, tatanggapin pa kita bilang kaibigan? Gago ka? Sa akin mo pa talaga ginawa? Pagkasambit niya ay lumabas na siya sa kamalig at umuwi. Naiwan ako noon na humahagulgol. Hindi ko alam kung anong gagawin ng mga sandaling yon. Parang katapusan na ng mundo ko. Sa isip ko, siguradong makakarating ito sa mga magulang ko. Lalong-lalo na sa tropa namin. Hiyang-hiya ako noon. Pagka uwi ko ng bahay ay nagkulong lang ako sa loob. Hindi ako mapakali kasi baka anumang sandali ay i-corner ako ni tatay at paaminin sa kabaklaang nagawa ko. Pero thank God kasi mukhang hindi naman nagsumbong si Willie. Wala kasing bakas sa mga magulang ko na alam nila ang totoo. Ang hindi ko lang sigurado ay kung alam na ng tropa. Noong mga panahong yun, parang gusto ko munang magpakalayo-layo pero hindi ko naman alam kung saan pupunta. Sobrang bigat ng pakiramdam ko. Hindi ko alam kung kanino mag-o-open para mabawasan man lang sana ang sakit na nararamdaman ko. Wala na akong kapal ng mukha para i-text si Willie at humingi ng tawad. Agad na rin akong nagpalit ng SIM card dahil sa takot kong makatanggap ng text mula kay Dexter at Raul. Baka itakwil pa nila ako bilang kaibigan. Pinalitan ko na rin ang pangalan ko sa Facebook para hindi nila ako makontak.
Dahil hiyang-hiya talaga ako sa nagawa ko ay umalis na nga ako sa amin at nagtungo dito sa lungsod. Pagkababa ko ng parkingan ay nagdesisyon akong maglakad-lakad para maghanap ng mapapasukan. Kinapalan ko ang mukha at nagtanong-tanong ako sa mga karinderya, pansitan at kung ano na pang pwedeng pasukan na nadadaanan ko. Pagkatapos na maghapong pagtanong-tanong ay nakahanap rin sa isang car wash. Hindi na ako nagdalawang isip na pasukan yon kasi stay in. Doon na mismo ako titira sa pwesto. Okay na yon kahit maliit ang sweldo. At least hindi na mangungupahan pa. Kasama ko nun si Kuya Louie. Pinsan siya ni Sir Jay, amo namin. Nung una pa lang ay may napapansin akong iba sa titig sa akin ni Kuya Louie. Alam ko yun kasi ganun ako tumitig kay Willie. Yung para bang matutunaw ka sa titig. Magandang lalaki si Kuya Louie. May katangkaran ito at katamtaman lang ang pangangatawan. Tahimik siyang tao pero kabaliktaran naman ito kapag nakainom. Ang dada niya kapag nasa wisyo ng alak. Parang hindi nga siya eh. Ang dami niyang kwento. Hindi man niya nababanggit pero amoy ko ang kabaklaan niya. At hindi nga ako nagkamali. Isang araw kasi, pagkatapos naming uminom, nalimpungatan na lang ako nung nasa tabi ko na siya at nilalaro ang alaga ko habang hinahagkan ng mukha ko. Kuya, mahinang tanong ko. Ramdam ko pa yung bigote at balbas niya na tumutusok sa mukha ko. Please, Erico, pagbigyan mo na ako. Habol hininga niyang sambit at nakahawak pa rin sa ibaba ko. Dahil lango sa alak ay nag-init na rin ako. Nagustuhan ko rin yung ginagawa niya kaya nagpaubaya na lang ako at hinayaan siyang maglaro sa piling ko. Nang makuha na niya ang gusto niya, akma na siyang babalik sa kanyang higaan pero pinigilan ko siya. Hinila ko siya dahilan para mapahiga siya sa kama at ginawa ko rin sa kanya yung ginawa niya sa akin. Bahagya pa nga siyang nagulat nang matapos kami. Doon na kami nagkaaminan. Silahis daw siya. Nagkakagusto raw siya sa parehong babae at lalaki. Ako? Inamin kong bakla ako. Sa lalaki lang naman kasi ako nagkakagusto. Kahit papano ay gumaan ang pakiramdam ko nung nag-open ako kay Kuya Louie. Kahit papano noon ay may napagsasabihan na ako ng nararamdaman ko. Nanghihinayang pa rin ako sa nasirang pagkakaibigan namin ni Willie. May pagsisisi na sana hindi ko na lang ginawa pero wala na eh. Nangyari na. Mahirap pero kinakayang tanggapin. Naulit pa ng naulit ang mga maiinit na tagpo namin ni Kuya Louie. Wala kaming formal na relasyon basta may nangyayari lang sa amin. Isang kalabit lang kapag kailangan namin ang isa't isa. Gina kaagad. Taon ang lumipas, naging okay naman ang buhay ko dito sa lungsod. Hindi naman ako nahirapan sa trabaho kasi madali lang naman to. Masaya kasi may tips paminsan-minsan at madalas mga gwapo ang customers namin. Kahit papano nun ay malaya na akong gawin ang mga bagay na gusto ko. Hindi naman ako nagladlad ng tuluyan. Saka lang lumalabas ang pagkabakla ko kapag kami na lang ni Kuya Louie ang magkasama. Tulad niya, parang silahis lang din akong tingnan. Nasanay kasi akong lalaking gumalaw, kaya hindi rin halatang bakla ako. Ni hindi nga nahahalata ng amo namin eh. Wala siyang kaalam-alam na may nangyayari na palang kababalaghan sa pwesto niya tuwing wala siya. Noong mga panahong yun ay may lakas na akong i-stalk sa Facebook ang mga kaibigan ko lalo na si Willie. Sa CSU Lalo pala sila nag-aral ng kolehiyo at sila pa rin ang kanyang girlfriend na si Fremalyn. Ang saya nila sa mga groupie nila. May kirot sa dibdib ko pero ganun talaga. Kasalanan ko lahat kaya magtiis ako. Noon ay minsan na lang akong umuwi sa amin. Okay na yung once a month.
Minsan, hindi pa nakakauwi. Kung umuwi man, aalis din ako kaagad. Hindi kasi ako komportableng magtagal doon. Baka makita ako ng mga dati kong kaibigan. Hindi pa rin kasi nawawala yung hiya sa sarili ko sa nagawa ko. Ilang taon pa ang lumipas. 2017 na noon, Papa Van. Kagigising ko nang tumatawag sa akin si Ate Eleni. Kinabahan pa ako kasi first time niyang tumawag sa akin ng ganun kaaga. Madalas kasi kung may importante man siyang sabihin ay nagte-text na lang siya. Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan nung marinig ko ang balita galing kay ate. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ayaw ko pang maniwala pero nakumpirma ko nga ito nung puntahan ko ang Facebook account niya. Puro pakikiramay kaagad ang bumungad sa mga mata ko. Hindi ko na malayang tumutulo na pala ang luha ko nung mga sandaling yon, Papa Van. Hindi ka panipaniwala. Nawala na si Willie. Oo, ang balitang galing kay ate ay tungkol sa pagkamatay ni Willie. Naaksidente raw sila sa motorsiklo kasama ang girlfriend niya. Pareho silang binawian ng buhay dahil tumama pa sila sa truck na nakapark sa gilid ng kalsada. Wala nang kaibigan kong minamahal ko. Hindi ko na napigilang humagulgol noong mga sandaling yon. Walang kaano-anong nagpaalam ako sa amo ko. Agad naman niya akong pinayagan. Wala na akong pakialam noon sa sasabihin nila Dexter at Raul. Ang mahalaga, makita ko ang kaibigan ko. Pagka-uwi ko nga sa amin ay nadatnan kong nasa kabaong na si Willie. Wala na nga talaga ang kaibigan ko. Tahimik lang akong umiiyak noon habang pinagmamasdan siya sa kanyang kabaong. Tahimik lang akong humihingi sa kanya ng tawad sa lahat ng nagawa ko. Nandoon din sina Dexter at Raul. Akala ko hindi nila ako papansinin pero nagkamali ako. Bigla nila akong niyakap, Papa Van, na parabang wala silang kaalam-alam sa nangyari sa amin ni Willie. Nagkamustahan kami. Nag-usisa sila kung saan ako galing at bakit ilang taon akong nawala. Sinabi ko naman ng totoo na dito ako sa Tugigaraw nagtatrabaho. Sobrang sakit at ang hirap mawalan ng kaibigan pero kailangan naming tanggapin ang kanyang kapalaran. Nang mailibing na si Willie, bumalik na ako sa trabaho. Noon ay may communication na uli kami na Dexter at Raul. Isang araw habang kachat ko ang mga kaibigan ko ay naisipan kong mag-explore sa messenger ko. Nanlaki ang mga mata ko nung makita ko na may mga request messages pala na galing kay Willie, Papa Van. Agad ko itong binasa. Sa message niya, sinabi niyang siya lang ang nakakaalam sa nangyari sa pagitan naming dalawa. Kahit raw kina Dexter at Raul ay hindi niya ito binanggit dahil gusto pa rin niyang pangalagaan ang pagkakaibigan namin. Ni isa raw ay wala siyang pinagsabihan. Pero masama pa rin daw ang loob niya sa akin dahil sa nagawa ko. Nagtiwala raw siya sa akin tapos ganun pa ang gagawin ko. Bababuyin ko pa. Ang sabi pa niya, mapapatawad lang niya ako kapag nagpakalalaki ako at kapag pinakasalan ko ang kapatid niyang si Wena. Bagya pa akong natigilan ng mga sandaling yon. Gusto raw kasi ako ng kapatid niya. Lagi raw siyang nagtatanong tungkol sa akin. Kapag hindi ko raw ito ginawa, ay hindi niya ako mapapatawad. Tanging pagluha na lang ang nagawa ko ng mga sandaling yun, Papa Van. Kahit kasi binaboy ko na siya ay naging mabuting kaibigan pa rin sa akin si Willie. Kung alam ko lang sana, hindi na ako umalis at humingi na lang ako ng tawad para nakasama pa siya. Ilang gabi rin akong hindi makatulog nung mga panahong yon. Nangangalabit pa nga si Kuya Louie pero hindi ko pinagbibigyan. Parang gusto kong tuparin yung gustong mangyari ni Willie. Napakasalan ng kapatid niya. Para kahit papano, makabawi man lang ako sa kanya. At yun nga ang ginawa ko, Papa Van.
Umuwi ako sa amin at nagtungo sa puntod ni Willie. Nangako ako sa kanya na hindi ko pababayaan ng kapatid niya. Magpapakalalaki na ako at papakasalan ko si Wena balang araw. Diniskartehan ko nga si Wena. Nung una, chinat ko siya. Ramdam ko yung lungkot at saya niya nung magka-chat na kami. Ramdam kong hindi pa rin niya tanggap yung pagkawala ng kanyang kuya. At the same time, alam kong masaya siya na ka-chat ako. Hindi na ako nagdalawang isip na ligawan siya. Tulad ng sabi ng kanyang kuya, ramdam kong may gusto nga siya sa akin. Sinabi kong mahal ko siya kahit alam kong mali kasi hindi ko naman talaga siya mahal. Na ginawa ko lang yon para sa kuya niya. Sinagot niya ako pagkatapos ng halos 2 buwang panliligaw. Wala pa rin akong special nararamdaman para sa kanya nung mga panahong yun pero sinisikap ko namang matutunan siyang mahalin. Mahirap pero hindi ako sumuko. Pinilit kong buksan ang puso ko para sa kanya. Pinagpalagay ko pa na girl version siya ni Willie. Hindi nagtagal ay nagkaroon na rin siya ng puwang sa puso ko. Ang swerte ko nga sa kanya kasi tanggap niya ako. Kahit high school graduate lang ang natapos ko. Siya ay graduating na noon sa koleyo. Wala namang naging problema sa relasyon namin. Mababait ang mga magulang nila kaya hindi sila tumutol sa pagmamahalan namin. Binaon ko na rin sa limot yung dating ako. Yung Erico na bakla. Tulad ng pangako ko kay Willie ay nagpakalalaki ako para sa kanyang kapatid. Hindi ko na ito sinabi pa kay Wena para wala ng problema. Umalis na rin ako sa trabaho at naghanap ng panibago para iwas na rin sa tukso ni Kuya Louie. Sa ngayon, Papa Van, ay mag-iisang taon na kaming kasal ni Wena at mag-4 na taon na rin kaming magkarelasyon. May isang supling na rin kami. Nasa Hong Kong ang asawa ko. Mag-iisang taon na rin akong naiwan upang mag-alaga sa anak namin. Ito kasi ang kagustuhan niya para raw mabigyan namin ng magandang kinabukasan ang anak namin. Mag-iipon lang daw kami pagkatapos ay hindi na siya babalik. Ang pinagkakaabalahan ko naman ngayon ay ang pamamasada ng Tricy. Ito ang unang pundar ni Wena sa abroad. Nandyan ang in-laws ko para mag-alaga sa anak namin kaya walang problema. Ayaw ko rin kasing tumatanggap lang ng pera mula sa asawa ko. Gusto ko, kumita rin para may sarili akong pera. Sa ngayon, masasabi kong okay na ako. Hindi na ako naguguluhan sa kung sino ako. 100% ay alam kong lalaking lalaki na ako. Hindi na ako bakla. Papa Van, hanggang dito na lang. Sana ay mabasa mo rin itong kwento ng buhay at pag-ibig ko. Naisipan kong isulat itong kwento ko para sana kapulutan ng aral ng mga kabarangay nating katulad ko na naguguluhan sa kanilang sarili. Huwag niyo akong gayahin. Kasi ako, natakot ako eh. Natakot ako sa tatay ko. Kaya kayo, gawin niyo lang kung ano yung alam niyong makakapagpasaya sa inyo. Buhay nyo yan. Kaya i-enjoy nyo kasi minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito. Isa pa, magpakatotoo lang kayo sa mga kaibigan nyo. Huwag kayong magpanggap para hindi masira ang samahang binuo ninyo. Para wala kayong pagsisisihan balang araw. Papa Van, muli maraming salamat. Lubos na gumagalang, Erico. Minsan